Okay, good afternoon Philippines, good afternoon world. Ano yun, mayong hapon sa inyong tanang. Ganda po na ang topic natin ngayon, kaya dyan lang po kayo. Invite your friends or please watch party. Please, because our topic has very very much needs all today, no? Just around the bend, he won't let you down with his smile. Not too far, so walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for his hand. Thank you once again for teaching us how to believe in you. Yes, Lord. We trust in you, Lord, because you comfort us in every word from heaven. Yun po, Panginoon, ang patuloy na papatunay na mahal mo kami, Panginoon. Teach us how to have a strong faith today, O God. Teach every one of us, Lord, how to follow you and how to honor you. Lord, let your presence be upon us in the life of every one of us. Magkalayo man kami, Panginoon, but we believe na nandyan ang iyong presensya because you are the God na nagsasabing omnipresent, omniscience, O God. Kayo pong nakakabatid ng lahat ng bagay. Kaya Lord, alawin mo kami ng iyong mga salita, palakasin mo at patatagin mo ang bawat sa amin, Panginoon. Kung sila ay mayroong karamdaman, Panginoon,
pagalingin mo sa oras na ito. Yes. Dahil yun po ang nais namin. Dahil yun po, Panginoon, ang hinahanap namin. Papagalingin mo kami, Panginoon. Sa spiritual, O God, unang-una, Yes. maging sa physical na masamang karamdaman. We honor you. We surrender to you, O God, our life Yes. this afternoon. Thank you. Dahil, Lord, apart from you, we can do nothing. Salamat, Ama. You are the creator of all things. Kaya we believe, O God, na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa ngayong gabi. Maghari ka, mag-usap ka, at ikaw po ang bida at may taas namin. Yes. In Jesus' name. Amen. And amen. So, ang pag-aaral natin ngayon yung pangalawang command, no? Pangalawang command. The second command of Jesus Christ. Amen. So, ano yung una? Yung unang command ni Jesus Christ, Repent. kahapon, repentance, no? So, ngayon, the second command yung ating pag-uusapan. Kaya, ang ano natin ay belief or faith, no? Matapos sabihin ni Juan, no? Maraming sumampalataya kay Juan, pero sabi ni Juan, hindi ako ang Diyos, kundi siya na aking kasunod, no? Nung sinilang siya, kasunod si Jesus Christ na sinilang, no? Kaya sabi niya, linisin ang daraanan ng Panginoon. Pangalawang paglilinis, repentance. Pangalawa sa repentance ay belief or faith, no? Pag sinabing belief, mga kapatid, belief means trust. Yung mayroon kang tiwala, no? Pangalawa, yung fidelity. May fidelity. Yung talagang intact, no? Kumbaga sa yung buong-buo ka, no? Tapos ang belief means loyalty, no? Alam mo yung loyalty, no? Sa mga loyal talagang kahit anong ginagawa ng kanilang amo o boss, ang kanilang sinasampalatayanan, ay nandun pa rin talaga yung kanilang loyal. Kahit nahihirapan sila, kahit anong ginagawa sa kanila, kahit anong pinag-utos sa kanila, their loyalty is there. Belief. Kaya napakahalaga po itong ating belief, no? Kasi ano sabi doon? Anong meaning ng belief or faith? Sabi dito, Hebrews chapter 11 verse 1 to 3, no? Ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Ito ay ang pagiging sigurado ng mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya, ang mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita, no? Lahat nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita dahil ito ay nilikha sa pamamagitan ng hindi nakikita dahil ang salita, pag nagsalita ka, no, ay di nakikita yung salita mo, no? At kaya nga God give us understanding na isinulat yung words, words by words, at binigyan tayo ni Lord ng understanding paano magbasa, how to use our eyes, how to use our mind, and how to use, no, our time to understand, no, ang mga na yan, no, mga scripture or ang mga binabasa natin, no. Yun po, mayroon po tayong two kinds of belief, no? Two kinds of belief. Una, the first one is the head belief. Mayroong mga tao na sa isip lang na nananampalataya, no? Maraming mga tao na nagsasabi na no, pero wala sa kanilang ginagawa, no? Iba yung kanilang sinasabi doon sa kanilang ginagawa, no?
At siyempre, sa oras na ito, malalaman natin kung saan tayo dyan. Diba? So, ang pangalawa, yung heart belief, no? Ito yung two kinds of belief regard to salvation, no? Kasi maraming ano dyan po, mga kapatid. Kaya nga po, pag sinabi nilang nasa kanila yung katotohanan, no? Ay huwag tayong basta-basta maniwala, no? Pero pagka naranasan mo, na-experience mo, at saka nakita mo yung katotohanan, no? Naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, doon mo palang masasabi na yun yung katotohanan. Kasi nga, ito yung ano yung paniniwala. Mayroon din kasi yung ano lang, nag-observe lang muna yan bago siya Kaso sabi ng Apostol Pablo, maging matalino tayo, no? Dahil darating yung mga antikristo, no? Nag-aasta sila yung Kristo, no? Yung iba naman nag-aasta sila na nasa kanila yung katotohanan, pero wala naman. Ito yung mga head belief, no? Kinukuha nila through head, no? Sa mga pamagitan ng Pero ito pong pangalawa, yung the second one is heart belief, no? Kasi saan nakatingin si Jesus, no? Saan nakatingin si Jesus Christ? Sa puso po natin nakatingin si Jesus sa pamagitan ng ating pananampalataya. Sabi dito sa Acts chapter 16 verse 31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya, no? Ito yung sa Book of Acts na to, ito yung sinabi ni Apostol Pablo, no? Doon sa gwardiya, no? Yung sa gwardiya, nung ikinulong siya, no? Ikinulong si Apostol Pablo, ay nung nag-worship siya doon sa kulungan, nakalas yung mga tanikala, no? At nabuksan yung kulungan, yung martolina niya, no? Nabuksan. At hindi naman umalis si Apostol Pablo. Yung itong gusto na sanang magpakamatay dahil matindi yung kanilang bilin na talagang bantayan ng todo si Apostol Pablo, na nagtuturo na si Jesus nga yung tunay na Kristo. Kaya nga po, magpapakamatay na sa lalaki na to na sinabihan. Kaya sinabihan ni Apostol Pablo, huwag mong saktan ng iyong sarili, no? Nandito lang ako, nandito lang kami, sabi niya. Dahil sa pag-worship lang, kapatid, no, may himala ang Panginoon, nabuksan ang lahat ng tanikala. Ngayon po, marami pong tanikala na nakaano sa atin, no, and this time. But through our worship ay pwede nating matanggal yung tanikala, because sa bawat tanikala ay nakakalas sa pamagitan po yan ng pag-worship natin sa ating dakilang Diyos. Kasi the presence of God, ang presensya ng Panginoon ay nakakatanggal ng alalahanin. Ito yung sinasabi na tanikala. Nakakatanggal ng sumpa sa buhay. Ito yung sinasabing mga tanikala. Nakakatanggal ng mga problema sa buhay. Ang presensya ng Panginoon ay nakakatanggal ng mga problema, nakakatanggal ng sakit, no? Yan ang himala ng presensya ng Panginoon. Kaya po, the second command of Christ is we need to believe, no? Sabi doon sa Mark chapter 1 verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit ng paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayong may magandang balita. Ngayon, tatlo po yung belief na kailangan nating paniwalaan, na doon nangungusap ang Panginoon. Amen? So, we need to believe to Jesus Christ. We need to believe to the Bible, the revelation of Christ, that is a representing of the Word of Christ, the Word of God. So, yun po yung and we need to believe that God is the God alone who gave His only Son to save us. Ang God the Father. Amen? So, sabi kasi dyan sa John 14 verse 1, no? Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, maniwala kayo sa Diyos at magtiwala din kayo
sa akin, no? Ano sinabi yan? Magtiwala sa Diyos at magtiwala din kayo sa akin. Dito sa Mark 1 verse 15, sabi nga dito, malapit ng paghahari ng Diyos, kaya maniwala tayo sa kanyang salita. Amen? Maniwala tayo sa magandang balita. Yung magandang balita na sinasabi, yung nananamnam mo yung balitang yan, yung alam mo na sigurado na yung balita na yan, at alam mo na yung balita na yan ay nakapagbibigay sa iyo ng kaluwagan sa iyong buhay. Amen ba? Kaya, yun po yung ano ng ating belief, the second command of Christ, no? So, sabi dun sa John chapter 6, verse 26, hanggang 35 ito, marami-rami, no? Sinabi ni Jesus sa kanila, ang totoo, hinahanap ninyo ako, hindi ang mga nakita ninyong himala. Dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog, huwag kayong magtrabaho para lang sa mga pagkain nasisira, kundi sa pagkain hindi nasisira at makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako, ang anak ng tao, ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagkain ito. Dahil ako ang binigyan ng Ama at binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos? Sumagot si Jesus, ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Nagtanong ang mga tao, anong himala ang may papakita niyo para manampalataya kami sa inyo? Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila, sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moses ng tinapay na mula sa langit. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyong totoo, hindi si Moses ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking Ama. No? Pinapakita natin dito yung conversation, Jesus Christ between doon sa mga gustong maligtas, no? Kaya sabi nito, tuloy natin. Sinabi ng mga tao, palagi ninyo po kaming bigyan ng sinabi ninyong tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom at mauuhaw kailanman. Amen ba? So, ibig sabihin nito, dapat, kung nasa kanya yung tinapay na nagbibigay ng buhay, kaya sinabi niya na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito po yung ibig sabihin nun, no? Namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, siya yung ibinigay na tinapay na nagbibigay ng buhay. Anong ibig sabihin? Yung kanyang katawan nagrepresenta ng naging tinapay, no? Upang ang ating future na everlasting life in heaven, ayun na po yung ating nakakamit sa pamagitan ng ating pagtitiwala. Ito sinabi niya sumampalataya sa akin ay hindi na magugutom at mauuhaw kailanman. So, ang ating pananampalataya ay nananatili sa atin, ibig sabihin, nananalaytay na sa atin yung hindi na tayo mauuhaw kailanman. Sa kailan ito mangyayari? Pagdating mo sa heaven, sa heaven ay wala ng pain, wala ng sakit, wala ng iyak, wala ng wala ng paghihirap, kundi puro na saya sa presensya ng ating Panginoon. Yung po sinasabi niya na hindi ka na mauuhaw, hindi ka na magugutom, dahil busog na busog ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Dahil hindi ka na doon mauuhaw, hindi ka na Ito yung ibig sabihin na naghanap na sa atin ang mga bagay na ito. Kaya nga, ang gagawin lang natin, sumampalataya tayo sa Kanya. Amen? Dahil sabi niya, malapit na ang Kanyang paghahari. Bakit sinabi ni Jesus na siya ay tinapay, nagbibigay ng buhay? Ay siya ay binigay na tagapagligtas natin? Yes. Bago pa siya ibinigay na tagapagligtas natin, siya na po yung nakatakda na talaga na tutubos sa ating mga kasalanan upang hindi na tayo mapahamak. Amen ba? Upang hindi na tayo mapahamak. Doon sa pinaka-heart ng Bible, hindi na tayo mapahamak. Ang sumampalataya sa Kanya, hindi na mapahamak. Bagkos magkaroon ng buhay
na walang hanggan. Ito po yung ibig sabihin na binigyan tayo ng pag sumampalataya tayo sa Kanya, ay hindi na tayo magugutom at mauuhaw kailanman. Pero habang nandito pa yung flesh natin, nagugutom tayo at nauuhaw tayo, no? Kaya dapat kung nauuhaw tayo sa panahong ito, nauuhaw tayo, nagugutom tayo, ay mas better na mauuhaw tayo doon sa presensya ng Panginoon at magugutom tayo doon sa mga salita ng Panginoon. Kaya nga po, mayroon tayong mga Bible study na kagaya nito upang ang mga nagugutom, ang mga gustong maunawaan ang mga bagay na ito, doon po na iibsan yung ating kauhawan sa Panginoon. Amen? Kasi nga, ang perfectionist po na sinabi, ang perfection po nitong sinabi ni Jesus Christ na sumampalataya ka sa akin at hindi ka na magugutom o mauuhaw kailanman, ito po yung second life natin, no? Ito po yung second life natin. Kaya nga, di ba, karamihan, sinasabi talaga natin, kahit ako, lagi kong inulit-ulit to, huwag kayong matakot sa pumapatay, dahil sinabi rito ng Apostol Pablo, sa katawan lang, no? Pero dapat matakot tayo doon sa kayang pumatay ng katawan at kayang pumatay ng espiritu. Walang iba yan kundi ang ating Diyos. Dahil siya lang ang may karapatan sa buhay po natin. Amen ba? So, belief is kailangan talaga natin, no? At tiyak na hindi tayo mapapahamak pag tayo ay nagtiwala, no? Saan? Sa ating Panginoong Hesus, sa banal na espiritu, sa Diyos, unang-una, at doon sa kanyang salita, no? Sa kanyang salita, yung pagbubulay sa Bible na kinasihan ng banal na espiritu upang yun ang nagko-comfort sa atin, no? Dahil yun ang pagkain ng ating espiritual. Sabi din sa Colossians chapter 2 verse 6 to 10, dahil tinanggap ninyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At maging mapagpasalamat din kayo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at pandarayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito ng mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Kaya huwag kayong padadala, no? Dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo at naging ganap kayo sa pakikipag-isa ninyo sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno ng may kapangyarihan, no? Yung power of Christ po, ayun na magbibigay sa atin ng understanding how to live with faith to the Lord. Amen? Kaya, isang napakagandang bagay, yung pong nakaugalian, traditional way ng pag-worship, ito yung gustong sabihin na sa isip na lang, no? Sa isip na lang, ginagawa ng todo yung pag-aan nila para lang sabihin na religious lang sila, no? Bato-bato sa langit, mga tamaan, buti nga, no? So, pero sorry po kung nasasaktan kayo, but ang gusto lang ipaunawa ng Panginoon dito, yung siya lang talaga yung ating pagtitiwalaan at siya lang yung ating sasampalatayanan. Amen ba? Kasi this is the second his second command, no? We believe in Jesus Christ, no? Maniwala ka kay Jesus, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Siyempre, sino naman ang gustong manampalataya na hindi kasama yung asawa, hindi kasama yung anak, hindi kasama yung buong sambahayan? Sa akin nga, sumampalataya ako sa Diyos. Gusto ko, buong lahi ko, buong lahi ng Ramos clan ay kasama sa pagliligtas ng Panginoon, no? What is the way? Gagamitin ako para sa kaligtasan nila kung maniniwala sila sa mga pangangaral ng Diyos sa pamamagitan ng Bible study, no? Kaya nga po mayroon tayong mga live streaming sa mga oras na ito. This is the one way to
ito yung isang way, mga kapatid, na maipadama ng Diyos yung kanyang tunay na pagmamahal sa atin, no? Dahil wala siyang ibang pakay sa mundong ito, no? Wala siyang ibang pakay kundi tayo, no? Tayong lahat na sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bagamat sinabi dito sa Colossians na marami po ang mga pandaraya na darating, kaya nga po maging matalino tayo. Hindi lang po yung sa mga napapakinggan natin, yung iba basta lang may narinig na Diyos, they are believe in their words. But God give us the wisdom and knowledge to search the truth. Mga kapatid, kagaya itong sinasabi ko, dapat ma-search nyo yung truth. Ang mga verses na binibigay ko sa inyo ay isulat nyo po para po malaman nyo na ang katotohanan ay nasa Bible. Amen po ba? Dahil ito po yung way ng ating kalayaan. Kalayaan sa mga masamang pag-iisip, kalayaan ng mga pagdududa, kalayaan sa mga sumpa ng dyablo, no? Sabi nga ng Diyos pag sumampalataya tayo sa Kanya, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng dakilang Diyos. So, napakasarap po pagbulay-bulayan ang biyaya ng Panginoon, no? Sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, no? Kaya kasi belief yung ating pinag-uusapan. This is the second command of Christ, no? So, hindi makapagbibigay lukod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Grabe, no? Bakit? Ang gusto ni Lord, gagawa ang Diyos sa buhay natin, ang gusto niya, malugod siya. Amen? Pag may ginawa ang Diyos sa buhay natin, pag pinagaling ka, dapat isisigaw mo na ang Diyos nagpagaling sa iyo. Amen? So, ikaw, pinalaya ka sa mga problema mo, si Lord ang gumawa ng paraan nung nanalangin ka, no? Ang gusto ni Lord, no? Hiningi mo ng prayer request. Nagkasakit ka, gumaling ka, no? Depressed ka, hiningi mo ng prayer request na bibigyan ka ni Lord ng kalayaan sa ano na yan, sa depression na yan. Umayos yung pag-iisip mo. Gumanda yung ano mo, no? That is, isisigaw mo na ang Diyos yung nagbigay sa'yo ng kalakasan. Amen? Hindi yung nag-pray sa'yo. Ano lang, ginamit lang ni Lord yun. Nag-pray, no? Na para lumakas ka, no? Because prayer is the best, no? Dahil yan ang nagpapakilos sa kamay ng Panginoon, no? The prayer of the righteous man is effective, no? Kaya, pero mayroong part po sa inyo na humihingi ng mga prayer request. Kaya kung may prayer request kayo dyan, i-chat nyo dyan para maipag-pray po natin, no? At alam ko na maghihimala ang Panginoon. Bakit maghihimala ang Diyos? Dahil alam ng Diyos na may tataas siya sa buhay nyo. Dahil sabi niya rito, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Kung mangingi ka ng prayer request, kapatid, dapat manampalataya ka. At yung prayer request mo na to, surrender mo sa Panginoon. Unang-una yung buhay mo. Upang malaman mo na patuloy nakikilos ang Diyos sa buhay mo na yan. Amen? Dahil sabi niya, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong umahanap sa Kanya. This is the great, kapatid, no? Kung may prayer request ka, this is the good upang katibayan na ikaw ay hinahanap mo ang Panginoon. Ikaw ay hinahanap-hanap mo yung pag-aaruga ng Panginoon. This is a great way na tayong lahat ay sama-samang manampalataya at magpuri sa ating dakilang Diyos. Bakit tayo nagpupuri? Dahil maraming gagawin ng Diyos na himala sa buhay natin. Amen? Ako, sakit sa puso, pinagaling ng Panginoon. Amen? Wala akong pera, binigyan ako ng Panginoon para lang magamot itong sakit sa puso na to. Amen? Kaya, mayroon tayong Bible study ngayon. Kung hindi ako gumaling, walang Bible study ngayon. Pero, for the glory of God, gumamit ang Panginoon ng mga anak niya upang matugunan, no, yung aking operasyon sa heart. At
patuloy yung pagpapalakas ng Panginoon. Kaya nga ko yung gustong ano sa atin na kung wala si Kristo sa buhay ko, wala na po siguro ako ngayon. No? Kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay ko, no, ay masabi ko na baka kung wala ako sa kulungan, baka patay na ako. No? Kaya nakita ko yung pag-ibig ng Diyos, no? Kasi ayaw talaga ng Diyos na tayo ay mapahamak. Amen? So, hallelujah. Open our heart. Thank you, Lord, for the belief in faith that you've given to us. Thank you for the power of your words. Thank you for the anointing of your words, Jesus. Lord, yakapin mo ang bawat sa amin. We believe, Lord, ikaw maghimala sa buhay ng bawat isa. Kayo pong maghimala sa buhay ng mga kapatirang ito, Panginoon, na nakikinig sa iyo. Lord, ipagkatiwala ang bawat suliranin, ang bawat alalahanin, Panginoon. Sakit man yan, problema man yan, pangailangan man yan. Lord, ikaw pong nakakapatid. Lord, kilala mo ang bawat sa amin. Yakapin mo ang bawat sa amin, Panginoon. Ipakita mo po ang iyong himala sa mga taong sa'yo lamang ay nagtitiwala at sumasampalataya. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagbukas mo ng langit upang ibigay sa amin ang kasaganaan ng iyong salita, upang mayakap kami ng iyong banal na Espiritu. Lord, dalangin namin, bless niyo po ang aming bayan. Bless niyo po, Panginoon, ang aming bansa. Bless niyo, Panginoon, ang aming mga barangay. Bless mo, Panginoon, ang aming mga tahanan. Bless mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Let your protection, let your guidance by the power of the Holy Spirit. Because we believe that Jesus Christ is our Lord and our protector, higit sa lahat, our Savior. Amen. And amen. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you, Anne. We're going to shout out tayo. Shout out, mga kapatid. Thank you po sa pagbisita. Yan, si Sir Edsel, after their seminars, after their meeting, ay dumit siya dito. Thank you, sir, for always there na kasama naming natututo sa Bible studies. Shout out to Sir Edsel, guro po ng MRT Meches. Shout out din kay Jacqueline Lopez Lebria, sa Lebria family, kay Mark, sa kay kay Blaze, kay sa kay Gabgab, kay Motmot, no? Lopez compound diyan. Shout out sa inyong lahat. Yan, shout out din kay Philip Ramos. Maestro Isong sa kanyang YouTube account, please. Subscribe naman, no? Shout out kay Ma'am Grace Ubaldo. Yan. Hi, Ma'am. Guro din po yan ng MRT Meches. Shout out po kay Insan Flor Ramos. So, God bless po sa mga Ramos dyan sa inyong lugar. Shout out.
Insan Floor. Shout out din kay Ma'am Erkely Escobal. Yan, teacher po yan ng tawag ito, Signal Village Elementary School is best. Shout out Pastor, sabi ni Mr. Jack. Shout out kay Jane Pitalbo Chavez. Hello. Ang friend natin yan sa Singapore o Singapore yata to o Malaysia. Yan. Sige. Tamsak daw, sabi niya, o pupunta sa YouTube dyan, kaya mag-tamsak ka lang, kapatid. Yan, shout out kay Insan Jaime Ramos, na taga Isabela, Santiago, Isabela, from Santiago, Isabela, si Insan Jaime Ramos. Shout out po sa pamilya mo, Kuyang Jaime. Salamat sa panonood mo sa ating Bible study. God bless po sa inyong pamilya at sa magandang ani ninyong magpananim dyan. Si Lord ang bahala. Shout out din kay Brother Buboy, Brother Marcel Breton. Wow, nag-watch si Brother Buboy. Thank you for joining us here, Brother Buboy. Sa Breton family dyan, saka sa Madilar family. Madilar family, at saka ano yung medal name ni Estela family, Estela. Yan. Shout out sa mga anak ko sa kasal dyan, sa Bicol, si May, saka si Mark. Yan. Ay, shout out pala kay pangalan ito, yung bunso ni Brother Buboy, kay Charmaine, at saka kay Charmaine, at saka kay Iggy Boy, at saka yung bunso. CJ, si CJ. Shout out kay Nanay Inday sa Hamika family dyan sa Upper Bikutan. Yan. Shout out sa Inay. Shout out kay Bishop saka sa Madronero family. Saka sa Rambla family dyan, kila Sister Beng saka sila Shout out sa inyo. Shout out din sa aking mahal na asawa kay Lilibetis Kumal Ramos. Yan. Thank you, honey. I love you. Ang aking kasama lagi yan sa pag-worship kay Lord, Jasmine Bautista. Well, shout out to Ma'am Jasmine Bautista. Sino ta? Ayan, teacher din po ng ng MRT MHS. Wow. Thank you, ma'am, for visiting here in Bible study. So, tomorrow ulit, the third command of Christ. Pag-aralan po natin. Shout out sa aking pinsan dyan, si Alona Makadangdang. From Singapore, Malaysia, or Hong Kong. Ay, diyak mo. From Isabela din yan, Sinsan Alona Makadangdang. Hallelujah. So, yan. Thank you. Shout out to Ma'am Amy Bunostro. Yan. From Surigao City. Kapatid ni Ate Nining po. So, thank you, Madam, for always supporting here our Bible study. Alam ko na ang Diyos yung pagpaunawa pa sa atin ng mga more learning about His words, Bible studies. Yan. Shout out to kay Rona Jean Garin, ang aking apo dyan na maganda. Si Rona at saka si Jem, shout out. Shout out sa kanyang mga magulang dyan sa Babalag, West, sa Kalinga, sa Isabela, shout out sa mga Ramos dyan sa Babalag, West Rizal, Kalinga. Yan, nandyan, nagnanood din si si Carlina Sabado Mendoza, ang aking pinsan, na pinagpala, sa kanyang mga anak. Shout out po si kila RS Mendoza, sila John, So God bless sa inyo diyan, Nasa Baguio si Insan Carlina Sabado sa Baguio at saka sa Kalinga rin to, sa Isabela. Yan, shout out kay Sir Rod Del Rosario. Wow. Isang mahusay na guro ng MRT MHS. Nandyan po sila. Salamat po. Yan. Shout out din kay Maria Moreno. Hallelujah. So, thank you for visiting here, kapatid. Shout out. Ay, sa Malaysia daw pala si
Si Insan Alona, nasa Malaysia siya. No? Shout out din kay Lord Sunray Ramos, ang aking poging anak. I love you, anak. Thanks for supporting. Binigyan niyo ako ng ilaw, no? Very supportive yung anak ko na yan, kaya mahal na mahal ko yan. Yan ang paborito kong anak, kasi isa lang siya. Yan, tamsak dan, sabi ni Mark Libria. Yan. Thank you sa inyong mag-asawa, no? God bless sa inyo. At mayroon pa akong nakita. Shout out to Ana Emilia, no? Oh, God bless kapatid, Ana Emilia. So thank you for watching this Bible study. So I hope na if you want more learning, marami na tayong mga na-upload diyan na mga Bible studies, no? Mayroon na rin po sa YouTube. Yan, si Mark Libria po ay may YouTube channel yan. Subscribe nyo din. About sa pagluluto, gusto nyo matuto sa pagluluto, yan, panoorin nyo yung kanyang YouTube channel. Sa atin po, Luto ng Diyos yung ating ihahain dito. Kaya ang Diyos po yung mayroon din po tayong YouTube channel. Kaya hanapin nyo po yung YouTube channel ko, Reynaldo N. Ramos. Makita nyo po yung mga Bible studies dyan, no? Sa mga marami po, topic by topic po tayo para yung mga nagse-search ng about this topic ay maintindihan po nila, kasi si Lord po yung magbibigay sa atin ng makaliwanagan about the Bible and about to our the salvation, no? Thank you for the learning, no? At salamat sa mga oras nyo, mga kapatid. At ang mga sabi ko ngayon ay God bless you, God bless your family, and God bless us all. Bye-bye po. See you bukas.